Buo yung 13, sa 13 walang unsihan. Sa pool! With the motion of Senator Subiri. Ay, nakipagkamay. Madam President, Proceed. I got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former Majority Leader, Senator Mitch. Yari na! Ito na yung sinasabi natin doon sa huling video natin. Nakuha na ho yung boto. Senator Lito Lapid, pangatawanan mo yan. Kung tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun. Sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Pero bago tayo rumekta sa ating mga pag-uusapan ngayong umaga, talaga naman matatawa ka sa nangyari kagabi. At maiinis ka doon sa mga banat ng mga minority na akala mo inaapi. Dahil ba wala na kayong boto at wala na kayong tawag dito, wala na kayong bilang? Hindi ho kayo makakuha ng 13. Tandaan nyo yan. Tapos na ho ang karera ng mga kaangasan nyo. Ngayon, parang ginagawa nyo, gigisahin nyo ang majority. At ang dami nyo mga pinagsasabi, lalo-lalo na ito yung taga Mindanao. Surigao ba yan? Surigao? Akala mo kung sino. Ang tindi-tindi mo hindi na kayo makakuha kung sino man ang gusto nyong gawing Senate President. Tapos na ang mga karera nyo pagdating sa mga pamumuno. Ang ginagawa nyo kasi pag gipit na kayo, kasi meron hong nabisto rito. Todos sila ngayon explain na. Nag-explain. Lahat sila. Dahil may silang napanood na video eh. Yung video na yun, tumagos sa kanila. Tagos. Tapos ngayon, pabubulaanan nyo. Umamin na nga si Lacson. Pumasok sa kwarto, nagkamali ng pasok at nakarinig na may pag-uusap. Ngayon, ano sinabi ni Tutasin? Di ba? May pag-amin na ho. Huwag nyo kaming pinagluloko, may pag-amin na ho si Tutasin. Dito nyo makikita kung paano tinanggi ng mga ito. Ang dami nyo. 11? Buko. Buko kayo. Pero siyempre, bago natin talakayin lahat yan, like, share. At sa dulo ng ating video, ando yung shoutout segment natin. Comment lang po kayo. Damihan nyo yung pag-comment nyo. Baka nakatabunan, hindi ko nababasa. At andyan po yung join button. Pindutin nyo lang. Eto na. Talagang wala na hong bilang itong ang minority. Ang mayorya pa rin nagwagi. Ang banat ni Senador Alan Peter Cayetano, solido pa rin kami. Tama, solido. Dahil wala hong mabubuwag. At hindi na mabubuwag, ang majority na yan. Kung sa tama lang ang pag-uusapan, nasa tama si Senador Alan Peter Cayetano. Buo yung 13, sa 13 walang unsihan. Sa pool! Tutasin! Ping-ping! At Mig Sibire! Buo ang solid 13. Pero walang onsihan. Nakakatuwa talaga ito si Senator Alan Peter Cayetano. Ito, pasadahan natin na kanyang mga banat. Makikita nyo dito kung ano. Pinaramdam nyo kasi. Ano ba yung inyong tinanim? Kaya inani ang Senado. Kaya nagtataka kayo, nag-iinarte kayo, sasabihin nyo, sa pamumuno ng bagong liderato, naging pangit. Ang Senado mali. Maayos ang Senado, pinagugulo lang, Nino. Start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Tama.
baliktarin po natin. Ito po ang ating inaani ngayon. So balikan natin ano ba ang ating tinanim. So allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang beat eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, Yung fireworks. bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Pa isa-isa po, may nagsasalita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Ngayon, na-11 sila. Akala nyo sabi ng mga matatalino, inonsi mo ko eh. Yan. Sa pagbubuo nila na magkaroon na naman ng bagong liderato, hindi ho sila nakakuha ng boto. Meron nga ho nagalit eh. Meron behind the scene na hindi na pinakita, parang yung isang mama parang may tinuturo siya. Hindi nyo kami sinuportahan. Pakinami sa inyo. Iba na ho ang liderato. Iba na ang usapan ngayon. Tantanan nyo na. Yung 11, mananatiling 11. Wala na hong pag-uusap dyan. Wala na hong lilipat at walang magtatraidor na kagaya ng ginawa ng mga dati nyo mga kasama. Kasi pangit ang pamamalakad nyo. Pangit ang mga mungkahin nyo. Pangit ang mga mitiin nyo. 'Di ba? Bakit ba kayo tinalikuran? Kung nasa tama kayo, hindi kayo tatalikuran. Ilan ang nawala sa inyo? At gusto nyo bumalik pa sa inyo? Yung minority ngayon ang tinutukoy natin dito Gusto pala nilang bumalik itong si Senator Pia, 2 Bilyar, at itong si Loren Legarda sa kanila para makabuo uli sila ng 15. So para masungkit nila ang liderato. Kaso nga lang hindi pwede. Nasa majority na. Nasa kay Senador Alan Peter Cayetano na ang beat. So ngayon, yung mga iniisip nito siguro kahapon, nag-uusap-usap sila kung paano nila uumpisa ng palitan ng liderato o kudita, kung sinasabi nila kudita sa Senado, wala ho sila makitang boto. Hindi nila makuha yung 4 na umalis eh. Paano pa babalik sa inyo? Pangit nga yung mga mithiin nyo. Kung maganda sana at maayos, paalis ba yan? Hindi eh. Doon sa tama. Kung sa tama ka, pupuntahan ka ng napakaraming mga senador. Lalapit pa sa iyan. Wala na. Tapos na ang mga usapin ng minority. Nasa 11 na lang kayo. Kaya na 11 kayo na mga kasama nyo. At alalahanin nyo itong galit ni Senador Marcoleta sa kanyang privilege speech. Kahapon. Ito ay
pinapakita lang na hindi nyo kayang tibagin si Senador Marcoleta. Kahapon, kung napanood nyo yung kanyang mga sinabi, talagang tatatak sa puso mo na itong senador na ito talaga ang pag-asa ng bayan. Hindi siya tumitigil hanggat hindi napapanagot at hanggat hindi napapag-usapan sa Senado itong flood control at hindi napapaharap ito si Balulong. Yan ang mungkahin niya. Yan ang mungkahin niya. Kaya nakakabilib itong mama na ito. Kaya tayo, mga kasama, huwag niyong titigilan suportahan itong senador na ito. Ito lang, simula't simula sa Kamara hanggang ngayon naninindigan kung anong sinabi niya. Na meron nga siya sinabi kung narinig niyo hindi niyo ko kaya. Mali lang siguro yung term ko pero yun ang pagkakaintindi ko. Hahanapin natin yung video. Kung itong video na yun, panoorin niyo hanggang dulo. I'd like to be sure if our colleague Senator Lito Lapid will also stand to second the motion. Oh, I mentioned that all the members of the minority, I failed to mention Senator Lito Lapid. I am sure that the good senator from Pampanga would like to associate himself with the motion of Senator Subiri. Ay, nakipagkamay. Madam President, I Proceed. got his word. He is not seconding the motion of my amiable friend, the former majority leader, Senator Mitch. Yari na. Ito na yung sinasabi natin doon sa huling video natin. Nakuha na ho yung boto. Senator Lito Lapid, pangatawanan mo yan. Dadaling ka sa tama ng Senador Marcoleta. Huwag ka na maglalaro, ha? Huwag kang gagaya doon sa isa na naglaro sa dalawang bangka. Ayun, talo. Hindi yung mabante. Kilala niyo yun. Inendorso yun ni Tatay Digong. 'Di ba? Nag-blockbuster yun. Nanalo nung si Tatay Digong tapos na ang termino, ayun, akala niya siguro yung amo niya mailalagay siya sa upuan pa rin. Talo, kilala niyo ba yun? Oo, kilala niyo yun. Talo yun. Talo, tol. Talo yun. Tino, talo yun. Subiri. Madam President, the motion was premised on Section 93 of the Senate rules. May I read this again, Madam President? Acts and language which offend a senator or any public institution shall be deemed unparliamentary. Madam President, I have not heard any word from Senator Jaime Marcos that offended the sensibilities of our counterparts in the minority. I think what is being objected to, Madam President, which is not covered by the rules, are the videos that were presented during or before her speech. Pwede ko bang malaman, Madam President, kung yung PNay strike out, kasama po yung video na nakita natin na kung saan ay nagsasalita ang ating kasama, Senator Risa Ontiveros. Kasi po sinabi niya, while BP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Yan ang fake news. Si Virus. Oo. Totoo. Diyan ako naniniwala. Sobrang fake news. Sobrang ka-fake news tumatandem na sa mga bulagir Yung mga bulagir, tuwan-tuwa naman. Paldo. Sa akin po, walang problema yun. Opinion niya yun And we have to respect that opinion. Yan po ba'y pinaalis natin? Gusto ko lang po malaman, isa-isahin natin. Pangalawa po, nakita ko rin po yung sarili ko. Kasi po, ako'y naanyayahan sa isang television program, tinanong lang po ako, totoo po bang merong connection yung coup? Kasi po ang tawag coup hindi naman po coup, yung karaniwang nangyayari po sa buhay ng Senado yun Palitan talaga yan. Maraming beses na po yan. Ang sabi ko po, kasi kinukonekta daw nila sa impeachment. Sabi ko, hindi po siguro. Sabi ko, dahil sa ngayon 12 kami. Hindi man kinakailangan naming mag-coup para lamang i-prostrate natin yung impeachment. Tama. Palagay ko po hindi. Yung po bang opinion ko na yun, tatanggalin? Gusto ko lang. Paliwanag natin yan. 13 sila. Bakit pa sila manggugulo? Panalo sila. Di ba? Etong minority, simula Biyernes, Sabado, Linggo, walang tigil ang pa-interview.
Di ba? Sabi pa nga isa si Pingping sabi si Sherwin Gatchalian, hindi kami papayag pag hindi si Sherwin Gatchalian ang uupong Senate President. Kita nyo? Doon walang pangahawakan mo na yung sinabi niya Di atat na atat silang palitan ng liderato. Buti na lang, hindi nila nasungkit kasi wala na ho nagtiwala. At bukod doon, kumamay na si Lito Lapid kay Senador Marcoleta. E di 10 na naman sila. Paano sila makakuha ng panibagong liderato kung sasampu na lang sila. Masaklap pa nito. Pinag-uusapan na dito, malapit na ho yung July 6. Dito na natin makikita kung makakakuha pa sila ng 16 na boto, wala, sasampu na lang sila. Iyak malala. Iyak kayo malala. For sure yan, iyak malala. At yung mga taga-kamara, hello! Kamusta na? Marami na namang dyan. Yung mga taga-kamara ng mga Dorobo, abangan nyo na BP Sara, silent lang Silent means, yari kayo. Pumalaman. Kasi po, meron pa po nga sinabi, sinungaling. Meron din po nagsabing gano'n Ang ibig ko po sabihin, Madam President, ngayon po nakita natin the vibrancy of democracy in this chamber. Isa-isa po silang nagsalita lahat. Ayan, sabi ko sa inyo nag-iyakan. Magmuna doon kay Migs, hanggang doon sa mga kasama niyang minority, halos lahat nagsalita. Except lang, ewan ko kung nagsalita si Mamang Lito Lapid. Pero, sabi ko nga sa inyo, kumamay na. Ang sabi dito, kumamay siya. Ibig sabihin, hindi siya sumisigunda. Hindi siya sumusuganda doon kay Mig Subiri. Malagay ko mga kasama dito sa punto na ito. Kuha na ni Senador Marcoleta si Lito Lapid. Kuha. Taga saan ho ba ito si Lito Lapid? Papampangan din ho ito si Senador Marcoleta. At bukod dito, ay nako, maniwala kayo sa akin sa hindi Pag sinabi ni Senador Marcoleta na wag nyo iboto yan si hindi boboto. Marami ho ang bilang ng mga religious group. Baka akala nyo. Kaya nga yung mga re-electionist yan, nangangamba na. Baka pwede nga sabihin, tama na. Tapusin na natin to. Matitigas lang yung mukha dyan, yung mga ambisyoso. Yung gusto maging vice president. Yung gusto umangat ng kanilang mga posisyon at karera sa politika. Kilala nyo naman sila. Walang iba kundi si Tenderen. Tuta yun. Mga tuta sila. Nabigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi po ba maganda ngayon na nakita ng taong bayan, nagamit nga lang po yung kanyang presentation. Pero naging daan para mapakinggan ng buong mamamayan. At sila na po ang final arbiter. Taong bayan. Madam President. Ako nga po. Kailan lang nag-privilege speech ang isa sa atin dito. Habang nagsasalita siya, pinadaan niya ang isang slide na merong isang papel, na merong takip, at pagkatapos merong nakasulat, care of Congressman Marcoleta, 500. Sino kaya pinatutumbukan dito ni Senador Marcoleta? Pero gigil na gigil ito, malamang gigil na gigil ito doon sa isang senador na pati yung asawa dinamay. Asawa ni Senador Marcoleta dinamay. Ang usapin dito, pag-usapan yung flood control issue, wala, dinadarbit sa ibang usapan ngayon, wala na sila sa Blue Ribbon Committee. Wala na siya ngayon sa pagka-chairman. Ano ngayon? Tahimik ang mama. Wala siyang may pagtatakpan Wala siyang itatakip. At wala siyang ngayon papel. Diba? Isang kapirasong papel na tinakpan. Nung hindi pinatos ng media, kinabukasan, nagpa-interview siya, hindi minsan, 2 beses. Para lamang ipangalandakan ang importansya ng papel na may takip at merong nakasulat, care of Kong Marcoleta, 500. Nagsalita po siya sa media 2 beses. At paiimbestiga raw ako sa ombudsman. Dahil po ba sa media nangyari yon at hindi dito? May diferensya po ba? Wala. Walang diferensya yun. Pareho lang yun.
Napakasensitibo natin sa ibang banda. Pero hindi natin nakikita ang ginagawa natin. On the other hand. Tama. Bakit po hindi nasasagot hanggang ngayon yung tanong ni Senador Risa? Bakit po tayo nagkaganito ngayon, Madam President? Kasi po, napigilan lang akong... Ay, ayun oh. Pikon na pikon yung mga unggoy oh. Asar na asar yung mukha oh. Ha? Ano, tingnan nyo oh. Hindi kayo makakilos. Oh. Buti na lang ito si... ilan na lang siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, yung virus, 8. Yung 2,000, siyam. Yung Locson, 10. Wala na. Tapos na ang karera nyo. Pag nakuha si Lito Lapid, 10 na lang kayo. Iyak. Magtanong. Ngayon ko na po alam po ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Yan. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Yan, di ba? Bakit nga naman ayaw sa 9 na buwan, 9 months, in the history, hindi pinapasok ang investigasyon sa flood control? Tinumbok dito. Kaya nga, bilib na bilib ako dito eh. Nung simulang congressman pa lang siya eh. Siya yung nanindigan pagtanggol si Bibi Sara. Nag-iisa na nanindigan hanggang ngayon. Nung nalukluk na sa pagkasenador, hindi pa rin siya tumigil. Kaya good job, Senador Marcoleta. Asahan mo, pag ikaw ang tumakbo sa pagka-Vice President at ikaw ang niluklok ni Bibi Sara, paktay sila diha. Hindi isipin nyo. Ngayon, kung ano yung boses niya sa sa Kamara, siya ang boses niya ngayon. Kaya matakot kayo sa senador na ito. Bakit? Hindi kayo tatantanan. Andyan ang usapin at hindi nakikipag-usap sa mga dorobo. Pag galit siya. Wala tayong pag-uusapan. Kinaladkad nyo yung pangalan ng asawa ko, kinaladkad nyo ako. Meron pa kayong usapin na kakasuhan ako sa ombudsman. Ito ngayon kayo. Ngayon, pag ito nasimulan na, parang merong post si Amy Marcos na tatawagan niya Senator Alan Peter Cayetano na simulan na ang investigasyon ng flood control, paktay kayo diha. Turu-turuan na ito. Baka magkaturuan na nga at magkaaminan na. Baka si Mastermind, ituro na yung mga galamay. Aray mo. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Tama. Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, ito pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento ang lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video. Na kinakampihan ko si Diskaya, nag-blah-blah-blah, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025. Pinky, durog ko ngayon dito kay Senator Marcoleta at expect mo na, hindi ka na makakakuha ng boto. Re-electionist ho to, si Pinky. Tandaan. Re-electionist. Oo. Sa ganitong sitwasyon, matatauhan ng mama pag wala nang makuwang boto. Mangyayari yan. Parang si ano lang yan, yung isang inendorso dati ni Tatay Digong na bumaligtad at hindi nakakuha ng boto, laglag ang tuka. Ngayon, sa pananalita, sa pronouncement at sa privilege speech ni Senador Marcoleta, mapapatunayan yan. Pagdating ng 2028, wala ho na tatatak sa
Oo, wala na hong ganong pangalan ang tatatak sa Senado. Yan, yan ang magandang balita dyan. Naglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSAA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa USAA. Alam po ba niyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Tama. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako, utang na loob. Huwag dito. I will do that. Iba yung utak kasi ng dating Senate President eh. Diba? May pag-amin na siya dun eh. Inamin niya yun ng mga nakarang araw. Kita nyo, ang matinong tao, magaling na tao, hindi niya pababayaan ang kasamahan niya na arestuhin sa isang bahay na pinagtatrabahuhan nila, sa bulwagan na kanilang nirerespeto at respetado talaga naman. Ito, dito nyo makikita ang totoong tao, totoong nagseserbisyo kaysa doon sa mga dorobo. Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa hagdanan ng Senator Bato. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po bang isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako? Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Salamat po, Madam President. Iyak iyak. Kawawa kayo. Pag kayo ho ay wala na sa linyada ng mga senador, tapos na ang karera nyo dahil sa maling mga, sumusunod kayo sa mga dorobo, wala tayong magagawa dyan. Hindi na ho namin kayo iboboto. Wala na hong mga ganyang pangalan ng... kaya tama yung sinabi ni Amy Marcos sa plenaryo. Yung mga, yung mga pinakita niyang video. Alamin natin kasi talagang tinamaan sila dito kaya nag-iyakan eh. Ng sikmura ng taong bayan. Inuuna ito kesa gutom, trabaho, kalusugan, kabuhayan. Gusto nilang pahabain ang paghihirap ng Pilipino. Gusto ata nilang gumapang ang bayan sa dusa. Ito yung term extension. Buti na lang nasiwalat na bulgar kagad nung nakarang araw at sila ay nagulantang. Saan daw lumabas? Hindi, inamin na rin talaga eh. Hindi naman daw nila pinag-uusapan yun at wala daw ganun. Lalabas ba yan kung walang usok? Kayo naman Parang ginawa nyo ng mga pinanganak kahapon si Amy Marcos. Marcos yan. Tandaan nyo, Marcos yan. Alam niyan mga pasikot-sikot. Gaya ng paggapang ng mga buhaya sa kaban ng bayan at konstitusyon. Ginoong Pangulo, Ginang Pangulo, hindi ko inaakalang aabot sa punto ng buhay ko na ako,
isang Marcos, magtatanggol ng 1987 Constitution, isang saligang batas na isinulat laban sa aming pamilya. Pero sa huling pagbisita ko sa libingan ng mga bayani sa puntod ng aking ama, pinaalala ako ng mga katagang nakasulat sa kanyang himlayan, Pilipino. At bilang Pilipino, bilang isang lingkod bayan, bilang isang kaisa-isang anak ni Ferdinand Marcos na may lakas ng loob na tumindig para sa ating bansa, dapat protektahan natin ang saligang batas ng Pilipinas. Nitong mga nakaraang linggo, hindi lang ako basta Pilipino, hindi lang ako basta senador, naging reporter pa at vlogger dahil walang mag-cover sa totoong nangyayari. Pero napakaraming nagko-cover up sa mga korap na politiko. Kung meron nakakaalam sa galit ng bayan pagdating sa pagpapahaba ng poder sa kapangyarihan, nasa unahan na ako ng listahan. Hindi ako makakapayag na walang maisabuhay sa mga aral ng kasaysayan. Noong naharang natin ang PI na yan, People's Initiative, noong Enero 2024, hindi naman sila tumigil. Noong ika-12 ng Agosto 2025, unang inihayag ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo na hindi niya tututulan ang isang Constitutional Convention o CONCON upang ayusin umano ang mga butas sa saligang batas, kasunod ng pahiwatig ng Kongreso na sumusuporta nito. Pagsapit ng Nobyembre, nung nakaraang taon din, naghain na si Congressman Ronaldo Puno at mga miyembro ng NUP, National Unity Party, ng House Bill 5870, naglalayong magpatawag ng Constitutional Convention upang magmungkahi ng mga amyenda sa konstitusyon. Noong ika-30 ng Enero 2026, nagpahayag naman si dating Senate President Soto ng suporta sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon matapos ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Yan yung minamadali ni Tutasin. Kaya naman pala may pagpupulong na nangyari. Buti na lang talagang naagapan. At hindi na ito may sasatuparan, may kakatuparan ng mga Dorobo. So, ganyan ang naging usapin dyan sa plenaryo. Nagkaroon sila ng matinding usapin patungkol dito sa konstitusyon at long-term extension. Emotional ito si Zubiri. Galit ang naramdaman niya. Bakit? Hindi nila magagawa. Ano ba nilalaman ng 1987 Constitution? Ang 1987 Constitution ng 1987 Constitution ng Pilipinas ay isang kasalukuyang pinakamataas na batas ng bansa. O, kita nyo na. Tapos papalitan nyo mga unggoy. Pinagtibay ito noong Pebrero 2, 1987 sa pamamagitan ng isang pambansang plebisito sa ilalim ng pamahalaan ng Pangulong Corazon Aquino. Ito ay ika-6 na saligang batas ng Pilipinas. Ito ay binubuo ng isang panimula o preamble. Alam niyo ba yung preamble? We, the sovereign Filipino people, exploring the aid of Almighty God. Yun yung ganun. At 18 artikulo. Ano ba yung mga artikulo? May babasahin tayong mga artikulo na tatatak sa kung ano yung nilalaman niya. Ang artikulo pangalawa o 2, pahayag ng mga prinsipyo at patakaran ng Estado. Nagdedeklara na ang Pilipinas ay isang demokratiko, estadong republikano. Ibig sabihin, malayang bansa, demokrasya, may demokrasya, pwede ka maghayag kung anong gusto mo. Malaya kang pwede maghayag. Bakit yung iba parang pinipigilan nila? Halimbawa, meron kang freedom of speech. Kagaya ng kay Atty. Respicio. Kinasuhan siya dahil naghayag lang siya. Malaya naman, ayon dito sa 1987 Constitution. Bakit parang sinusuway yung 1987 Constitution? Dapat kasuhan yung sumusuway dyan. Article 3, katipunan ng mga karapatan, kilalanin bilang Bill of Rights. Kita nyo na. Nagbibigay proteksyon sa buhay, kalayaan, ari-arian at iba pang karapatan sibil ng mga Pilipino. Ito pala isang panghahawakan mo para hindi matapakan ang iyong karapatan. Bakit yung karapatan ng mga mamayang Pilipino parang niyuyurakan ng mga, alam niyo, mga naghahari-harian ngayon?
Article 4 at 5, pagkakamayan at karapatan sa halal, tumutukol na kung sino ang lehitimong mamayang Pilipino at ang karapatan ng mga botante na maghalal. Oo, yung article na sinasabi ni Ate Aming, yung Article 4 and 5, hindi pwedeng long-term extension. Dahil susuway nila itong Article 4 and 5. Nakukuha nyo? Ay papakita ko sa inyo para hindi kayo maligaw. Kasi kasi kung ipipilit nyo, ayan o. Article 4 and 5, pagkakamayan at karapatan sa halal. Nakukuha nyo? Yun yung tumutukoy sa kung sino ang lehitimong mamamayang Pilipino at ang karapatan ng mga botante na maghalal. Kung pipigilan at papalitan nyo, di wala na parang na-bypass o nilabag nyo yung nakasulat sa article. So anyway, dyan muna tayo magtatapos. Yung paninindigan ni Senador Marcoleta, yun talaga ang panghahawakan natin. Magaling na senador, kaya bilib na bilib ako. At syempre, si Mang Banat, tulungan natin, magaling na bata. Si Mang Banat ay bago pa lang sa larangan, pero bumabanat na. Ibang klase, no? Kung naririnig niyo yung kanyang mga vlog, talagang matindi. Ayan, yung mga ganyan, no? Wait lang. Mga Duterte, Ah. harap-harapan ang panghuhudas nyo sa mga Duterte Ah. at sa sambayan ng Pilipino. Yung manoy pinaplanong huwag magkaroon ng eleksyon sa 2028. Ah. Yan ang mga bagay na hindi natin papayagan na mangyari. Di ba mga boss? Alam kasi nila na si Sara Duterte na ang mananalo sa 2028. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya isubscribe nyo ito si Mang Banat. Kaya dito namang sabi ko, ayos to. May kakampi na tayo. Ayan, Mang Banat padamihin nyo. Tapusin nyo yung kanyang video. Tulong natin sa kanya yan. At syempre, dito tayo sa shoutout segment natin. Dito tayo. Kasi yung mga ating kababayan, talagang, kailangan natin may shoutout yan everyday. Mula kay Sir Rodel Bawan, watching from Davao, sa mga taga Davao, Shoutout kay Ma'am Marciana de la Cruz, shoutout nag-subscribe na raw siya kay Ma'am Banat. Annabel Gosim, shoutout po taga Luzon, pero Duterte ako. Yan, ma'am, ang mga taga Luzon huwag kayong boboto ng mga bangag at yung mga kampo ng bangag. Si Sir Romulo de Begracia, yan, shoutout po sir, lagi ko ay nakikita Salamat po shoutout po. Fatima Khan, Ma'am Fatima, shoutout po sir. Ma'am, sa Abu Dhabi, yan. Saan ka sa Abu Dhabi, Ma'am Fatima? Rem Abanilla, shoutout po. Choduka Habibi Choduka Habibi. All right. Shoutout po. Ang haba. Red Wolf, shoutout po sa iyo. Archangel, shoutout po. Cosmeyeri Gado, shoutout po sa iyo. UNI Vlog, shoutout po. User, shoutout po. Ronnie Kendall, shoutout po. Ruby Augusto, shoutout po. Tarcelo Mondido, shoutout po. Rosemary, Lilibet Lolor, shoutout po sa iyo. Dennis Mantawi, shoutout po. Robert Chua, shoutout po. Malu Sakalamba, shoutout po. Francis Tamguron, shoutout po sa iyo. Mara J Collection, shoutout po. DDS Lover, shoutout po. Alexander Pine, shoutout po. Apollo Herodias, shoutout po. Abubakar Kasim, shoutout po. Lin Laro, shoutout po sa iyo. Negris, shoutout po. Toro Giboy, shoutout po sa iyo. Marilyn Rivera, shoutout po. Julia Legaspi, shoutout po. Boss Waldo, shoutout po sa iyo. Marciana de la Cruz, shoutout po.
Rem Abanilla, shoutout po sa iyo. Kuya Mi Chini, shoutout po sa iyo. Rodrigo Orbe, shoutout po. Julian Legaspi, shoutout po. Honey May Lodico, shoutout po sa iyo. Horror Gaming, shoutout po. David Baktad, shoutout po sa iyo. Marie Nishi, shoutout po. Muhammad Alonto, shoutout po. Jesus Enrique, shoutout po. Amaboy Abonsa, shoutout po sa iyo. Len Buna, shoutout po sa iyo. Willie Peñales, shoutout po. Lark 20, shoutout po. Jerry Maglatang, shoutout po. Madrida Rians Flores, shoutout po sa iyo. Angelito Prospero, shoutout po. Sirja Mat, shoutout po sa iyo. Elsa Hitman Mercado, shoutout po. Jill Agarwanon, shoutout po. Kasan Makaan, shoutout po. Rowena Sangil, shoutout po. Ma'am Damanusan, shoutout po. Ayan, kung umabot sa video natin ito, ako naman po ay humihingi ng paglalambing, i-like, share nyo yung video natin. At si Mang Banat, i-subscribe nyo, makakatulong sa atin yan. At ito si Sir Cyril Garbo, shoutout po. Hanggang sa muli ho, bye-bye!